Magandang araw mga ka-MC! Bago pa man sumikat ang mga vlogger at influencer na araw-araw nating napapanood ngayon, may mga Pilipino nang gumagawa ng content sa YouTube. Noong kalagitnaan at huling bahagi ng 2000s, simple pa ang mga kamera. Kakaunti pa ang Filipino creators at hindi pa malinaw kung pwede maging career ang paggawa ng videos online. Pero dahil sa creativity, humor at tiyaga, may mga pioneer na naunang bumuo ng audience at naglatag ng pundasyon para sa YouTube community sa Pilipinas. Sa video na ito, balikan natin ang 10 pinakaunang YouTube pioneers sa Pilipinas. Mula sa mga unang comedy creators at beauty vloggers hanggang sa mga musician, filmmaker, doktor at online entertainers, hindi lang natin naaalamin kung kailan sila nagsimula, kundi pati kung anong content ang nagpasikat sa kanila at kung paano nila binago ang landscape ng Filipino YouTube. Kaya hanggang dulo, tingnan natin kung sino ang makakakuha ng top 1 at kung pamilyar pa rin ba sa inyo ang mga pangalan ng mga unang nagpasikat ng YouTube sa Pilipinas. Number 10, Michelle D. Noong March 28, 2011, nagsimula sa YouTube si Michelle D at naging isa sa mga unang Pinay beauty creators sa bansa. Makeup tutorials, product reviews, beauty tips at lifestyle videos ang kanyang pangunahing content, kabilang ang mga tutorial tulad ng fresh makeup tutorial. Dahil sa madaling sundang tutorials at relatable na approach, lumawak ang kanyang audience hanggang maging isa siya sa mga kilalang beauty influencers sa Pilipinas na mayroon ng mahigit 3 million subscribers sa kanyang YouTube channel. Hindi lamang makeup ang naging bahagi ng kanyang content habang tumatagal ang kanyang career. Nagdagdag siya ng challenges, reviews, lifestyle videos, collaborations, at iba pang entertainment content na tumulong para mapanatili ang kanyang audience. Sa paglipas ng mahigit isang dekada, naging isa siya sa mga creator na nakatulong magpasikat ng beauty vlogging sa Pilipinas. Malaking bagay ang kanyang pagiging maagang beauty creator dahil noong 2011 ay hindi pa kasing laki na ngayon ang beauty community sa YouTube. Pinatunayan ni Michelle na maaaring bumuo ng malaking audience ang isang creator gamit ang sariling kamera, kaalaman at consistent na uploads. Dahil dito, kabilang siya sa mga unang pangalan na naglatag ng pundasyon ng Filipino beauty vlogging community. Number 9, Jamich. Isang simpleng love story ang naging daan para sumikat sina Jamville Jam Sebastian at Pauline Michelle Mitch Ligayo. Nagsimula ang kanilang YouTube journey noong 2011 at nakilala sila sa short film na By Chance na una nilang ginawa bilang personal project tungkol sa kanilang relasyon. Matapos itong kumalat online at makakuha ng milyon-milyong views, naging isa sila sa mga unang Filipino internet couples na nakilala sa pamamagitan ng YouTube. Sinundan ito ng iba pang romantic short films gaya ng Text Story of Best Friends at iba pang relationship-based videos. Ang kanilang estilo ay simple ngunit madaling makarelate ang mga manonood. Kaya naman mabilis kumalat ang kanilang mga video sa Facebook at YouTube. Sa kasagsagan ng kanilang popularity, nakakuha ang Jamich ng malaking following at nakapasok din sa mainstream media. Naging mahalaga ang Jamich dahil nauna sila sa trend ng couples content sa Pilipinas. Ipinakita nila na hindi kailangan manggaling sa telebisyon para magkaroon ng malaking audience ang isang love story o online creator. Sa kasamaang palad, pumanaw si Jam Sebastian noong March 4, 2015 matapos ang kanyang laban sa cancer. Ngunit nanatili ang kanilang mga video bilang bahagi ng early history ng Pinoy YouTube. Number 8, Say Tiyoko. Bago naging uso ang beauty vlogging sa Pilipinas, naandyan na si Say Tiyoko. Nagsimula siya sa YouTube noong 2010 at gumawa ng makeup tutorials, hair tutorials, product reviews, shopping hauls at lifestyle videos. Na-inspire siya sa international beauty creators at kalaunan ay nakabuo ng sariling audience sa Pilipinas. Unti-unting naging mas malawak ang kanyang content habang lumalaki ang kanyang following. Bukod sa beauty tutorials, gumawa rin siya ng travel, fashion, lifestyle
at personal videos na naging bahagi ng kanyang identity bilang creator. Naging YouTube partner din siya at nagsimulang magkaroon ng opportunities sa iba't ibang brands. Mahalaga ang kanyang kontribusyon dahil isa siya sa mga unang nagpakitang maaaring gawing career ang beauty content online. Sa panahong kakaunti pa lamang ang Filipino beauty creators, nakatulong ang kanyang consistency upang magkaroon ng sariling community ang ganitong uri ng content. Dahil dito, kinikilala siya bilang isa sa mga pioneer ng Philippine beauty vlogging. Number 7, Flip Top Battle League. Hindi isang ordinaryong vlogger ang nasa top 7 dahil isang buong rap battle movement ang Flip Top. Itinatag ni Alaric Enigma Yuson ang Flip Top noong February 2010 at ang unang event ay ginanap noong February 6, 2010 sa Quantum Cafe sa Makati. Nang ma-upload sa YouTube ang mga laban, mabilis tong nakakuha ng malaking audience at naging daan upang makilala sa buong bansa ang underground Filipino hip-hop. Ang pangunahing content ng Flip Top ay rap battles kung saan naglalaban ang mga MC gamit ang written bars, freestyle, wordplay, jokes, multi-syllabic rhymes, imagery at rebuttals. Dahil sa YouTube, hindi na kailangan pumunta mismo sa venue ang mga fans para mapanood ang mga laban. Noong 2014, mayroon ng mahigit 1.2 million subscribers ang FlipTop account at milyon-milyon na ang views ng mga battle videos. Mula sa maliit na underground event, naging isa ang FlipTop sa pinakamalaking online hip-hop platform sa Pilipinas. Nagbigay ito ng exposure sa maraming rapper at naging bahagi ng mainstream Filipino pop culture. Hanggang ngayon, patuloy na malaki ang YouTube presence ng FlipTop na may bilyon-bilyong kabuuang views. Number 6, Emma Nimedes. Noong May 21, 2009, ginawa ni Emma Nimedes ang kanyang YouTube channel bago pa naging mainstream ang Filipino vlogging. Nagsimula siya sa creative videos at short films at kalaunan ay nakilala sa comedy, K-drama parodies, music at cinematic storytelling. Dahil sa kanyang filmmaking skills at kakaibang humor, mabilis siya nakilala bilang isa sa mga pinaka-creative na Filipino online creators. Hindi lamang simpleng daily vlogs ang kanyang ginawa dahil malaki ang focus niya sa storytelling at production. Gumawa siya ng original music tulad ng Teka Lang, comedy videos, parodies at iba pang creative projects na naging viral sa YouTube. Naging bahagi rin siya ng creative circle ng mga kilalang Filipino creators ngayon, kabilang si Kong TV. Sa kabila ng kanyang maikling career, malaki ang naging epekto ni Eman sa Filipino YouTube. Umabot sa milyon ang kanyang subscribers at daan-daang milyon ang views ng kanyang channel bago siya pumanaw noong 2020. Naiwan niya ang isang halimbawa kung paano maaaring gawing mas creative, cinematic at personal ang Filipino YouTube content. Number 5, Kong TV. Bago naging hari ng Pinoy vlogging, nagsimula muna si Lincoln Kong Velasquez sa YouTube noong February 13, 2008. Una siyang gumawa ng guitar covers, commentary at comedy videos bago niya na-develop ang sariling style na nakilala sa humor, power at barkada style content. Habang lumalaki ang kanyang audience, nabuo rin ang Team Payaman, isang grupo ng creators na naging malaking bahagi ng modernong Filipino vlogging. Hindi agad naging malaki ang kanyang channel dahil ilang taon din ang lumipas bago siya tuluyang sumikat. Sa pamamagitan ng consistent uploads, comedy, collaborations, at relatable na buhay ng kanyang grupo, unti-unting naging loyal ang kanyang viewers. Kalaunan, naging isa siya sa pinakamalaking Filipino YouTubers at nakabuo ng isang content empire na patuloy na may malaking audience hanggang ngayon. Ang pinakamalaking ambag ni Kong ay ang pagtulong gawing mainstream ang personality-driven Filipino vlogging. Mula sa simpleng videos, naging malaking community ang Team Payaman at naging launching pad din ito para sa iba pang creators. Sa mahigit isang dekada niya sa platform, nananatili siyang isa sa mga pinakakilala at pinaka-impluensyal na pangalan sa Pinoy YouTube. Number 4, Dr. Willie Ong.
Habang karamihan ng early YouTubers ay gumagawa ng entertainment, ibang direksyon naman ang pinili ni Dr. Willie Ok, kalusugan. Nagsimula ang kanyang online presence noong 2007, kung saan nagbahagi siya ng medical information, health tips, at simpleng paliwanag tungkol sa iba't ibang sakit at kondisyon. Dahil ginagamit niya ang madaling maintindihang Filipino sa pagpapaliwanag ng medical topics, naging accessible ang health information para sa ordinaryong Pilipino. Ang kanyang mga video ay nakatuon sa praktikal na impormasyon gaya ng pagkain, lifestyle, blood pressure, diabetes, heart disease, at iba pang karaniwang health concerns. Malaki ang naging tulong ng social media at YouTube sa pagpapalawak ng kanyang audience dahil maaaring mapanood ng viewers ang kanyang health discussions kahit wala silang access sa personal consultation. Sa paglipas ng panahon, naging isa siya sa pinakakilalang Filipino doctors online. Mahalaga ang kanyang ambag dahil ipinakita niyang maaari ring gamitin ang YouTube para sa public health education. Hindi entertainment ang pangunahing puhunan niya, kundi medical knowledge na ipinaliwanag sa paraang madaling maintindihan ng publiko. Dahil dito, naging isa siya sa mga unang prominenteng Filipino medical content creators at naglatag ng halimbawa para sa mga doktor na gumagamit ngayon ng social media para magbahagi ng health information. Number 3, Moy Moy Palaboy. Noong 2007, dalawang magkapatid ang biglang naging internet sensation dahil sa simpleng webcam at malikhaing lip-sync videos. Sina James Ronald at Rodfield Macasero na mas kilala bilang Moy Moy Palaboy ay gumawa ng comedy videos kung saan nagli-lip-sync sila sa mga sikat na kanta habang gumagamit ng iba't ibang facial expressions at characters. Kabilang sa kanilang mga viral videos ang performances ng mga kantang gaya ng Marimar at Wannabe. Walang malaking production setup ang kailangan para sa kanilang content dahil karamihan ay ginawa lamang sa loob ng bahay gamit ang simpleng kagamitan. Ngunit dahil kakaiba, nakakatawa at madaling ishare ang kanilang videos, mabilis silang sumikat sa internet. Ang kanilang online popularity ay kalaunan nagdala sa kanila sa mainstream television at naging bahagi sila ng entertainment programs ng GMA Network. Ang tagumpay ng Moy Moy Palaboy ang isa sa mga unang malinaw na halimbawa na maaaring maging celebrity ang isang Filipino creator dahil lamang sa internet. Bago pa man naging normal ang vlogging at influencer culture, napatunayan na nila na may malaking audience para sa Filipino comedy online. Dahil dito, madalas silang ituring bilang isa sa mga pinakaunang viral internet celebrities ng bansa. Number 2, Mikey Bustos. Noong 2006, nagsimula ring gamitin ni Filipino-Canadian Mikey Bustos ang YouTube bilang paraan para maipakita ang kanyang music at comedy. Nakilala siya sa mga parody songs at comedy videos na tumatalakay sa Filipino culture, kabilang ang kanyang mga Pinoy culture tutorials at videos tungkol sa Filipino accents at expressions. Dahil Pinoy ang tema ngunit ginawa para sa international audience, mabilis tong nakaabot sa mga Filipino sa iba't ibang bansa. Malaking bahagi ng kanyang popularity ang kakayahan niyang pagsamahin ng comedy, music at Filipino identity sa isang format na madaling maintindihan online. Hindi lamang siya nakakuha ng viewers sa Pilipinas, kundi pati sa Filipino communities sa Canada, United States at iba pang bansa. Sa panahong maliit pa ang YouTube ecosystem, naging isa siya sa mga creator na nagpakitang maaaring gamitin ang platform para ipakilala ang kulturang Pinoy sa global audience. Dahil dito, naging isa si Mikey Bustos sa mga maagang mukha ng Filipino content sa international YouTube community. Ang kanyang videos ay nagsilbing kombinasyon ng entertainment at cultural representation, lalo na para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Sa kanyang mahabang career bilang singer, comedian at online creator, nanatiling mahalaga ang kanyang papel sa unang panahon ng Filipino YouTube. Number 1, Happy Sleep. At sa pinakaunang pwesto, isa sa pinakamalinaw na pioneer ng Filipino YouTube, ang Phil-Am creator na si Christine Gambito
o mas kilala bilang Happy Sleep. Nagsimula siyang mag-upload sa YouTube noong 2006 at sumikat sa comedy skits kung saan ginagampanan niya ang iba't ibang characters ng isang Filipino family. Ginamit niya ang humor, Filipino culture at sariling karanasan bilang fill-up upang makagawa ng content na parehong naiintindihan ng Pinoy at international viewers. Kakaiba ang kanyang approach dahil sa halip na malaking production, nakasentro ang video sa kanyang acting, characters, dialogue at observational comedy. Mabilis na kumalat ang kanyang videos at nakakuha siya ng malaking following noong panahong nagsisimula pa lamang maging mainstream ang YouTube. Noong 2007, kabilang siya sa mga unang YouTube creators na napili bilang YouTube Global Ambassador, isang malaking pagkilala para sa isang independent online creator noong panahong yun. Ang pinakamahalagang naiambag ni Happy Sleep ay ang pagpapakita na maaaring maging global ang Filipino comedy gamit lamang ang YouTube. Ang kanyang family sketch format ay naging inspirasyon sa maraming sumunod na creators at tumulong ipakilala ang Filipino humor sa international audience. Kaya kung pag-uusapan ang mga pinakaunang Filipino YouTube pioneers, hindi lamang dahil sa kanyang maagang start noong 2006, kundi dahil sa laki na naging impluensya niya. Karapat-dapat si Happy Sleep sa top 1. At ayan na nga mga ka-MC, ang 10 pinakaunang YouTube pioneers sa Pilipinas. Mga creator na nagsimula noong panahong hindi pa natin alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng YouTube sa entertainment at media. Mula sa comedy at music hanggang sa beauty, health, rap battles, filmmaking at storytelling, makikita natin kung paano nila inilatag ang pundasyon ng Filipino creator community na patuloy na lumalaki hanggang ngayon. Pero curious kami mga ka-MC sa inyong opinyon. Sino sa 10 ito ang unang YouTuber na napanood niyo? Sino ang masasabi niyong may pinakamalaking naging impluensya sa Filipino YouTube? At sino pa ang tingin niyong pioneer na dapat sana ay kasama sa listahang ito? I-comment niyo po ang inyong sagot at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video para mas marami pa tayong balikan na kwento tungkol sa mga taong nagbigay daan sa YouTube community sa Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood mga ka-MC. Hanggang sa muli, see ya!